Ezekiel, Kabanatang 8. At nangyari ng ika-6 na taon, ng ika-6 na buwan, ng ika-5 ng buwan, ako'y nakaupo sa aking bahay. At ang mga matanda sa Huda ay nangakaupo sa harap ko, na ang kamay ng Panginoong Diyos ay dumating sa akin doon. Na magkagayoy tumingin ako, at narito may isang anyo na parang apoy, mula sa anyo ng kaniyang mga balakang at paibaba ay apoy, at mula sa kaniyang mga balakang at paitaas, parang anyo ng kinang, na parang metal na nagbabaga. At kanyang inilabas ang anyo ng isang kamay, at hinawakan ako sa buhok ng aking ulo, at itinaas ako ng Espiritu sa pagitan ng lupa at ng langit, at dinala ako sa pangitain na mula sa Diyos sa Jerusalem, sa pintuan ng pintuang daan ng pinakaloob na looban na nakaharap sa dakong hilagaan, na kinaroroonan ng upuan ng larawan ng panibugo, na namumungkahi sa paninibugo. At narito, ang kalwalatian ng Diyos ng Israel ay nandoon, gaya ng anyo na aking nakita sa kapatagan. Na magkagayoy sinabi niya sa akin, Anak ng tao, itingin mo ang iyong mga mata ngayon sa daan na dakong hilagaan. Sa gayoy, itiningin ko ang aking mga mata sa daan sa dakong hilagaan. At narito, nasa dakong hilagaan ng pintuang daan ng dambana ang larawang ito ng panibugo sa pasukan. At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, nakikita mo baga ang kanilang ginagawa? Ang malaking kasuklam-suklam na ginagawa ng sambahayan ni Israel dito, upang ako'y lumayo sa aking santuaryo? Ngunit iyo muling makikita pa ang ibang mga malalaking kasuklam-suklam. At dinala niya ako sa pintuan ng looban, at nang ako'y tumingin, narito ang isang butas sa pader. Na magkagayoy sinabi niya sa akin, Anak ng tao, humukay ka ngayon sa pader. At nang ako'y humukay sa pader, narito ang isang pintuan. At sinabi niya sa akin, Ikaw ay pumasok at tingnan mo ang mga masamang kasuklam-suklam na kanilang ginagawa rito. Sa gayoy pumasok ako at nakita ko, at narito ang bawat anyo na nagsisiusad na mga bagay, at kasuklam-suklam na mga hayop, at lahat ng mga Diyos-Diyosan ng sangbahayan ni Israel, na nakaguhit sa pader sa palibot. At nagsitayo sa harap nila ang 70 lalaki sa mga matanda ng sangbahayan ni Israel. At sa gitna nila'y tumayo si Jaasanias na anak ni Sapan. Bawat lalaki ay may kaniyang pangsuob sa kaniyang kamay, at ang amoy ng usok ng kamangyan ay napailang lang. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, Anak ng tao, nakikita mo baga kung anong ginagawa ng mga matanda ng sambahayan ni Israel sa kadiliman? Bawat isa'y sa kaniyang mga silid na nilarawanan, sapagkat kanilang sinasabi, Hindi tayo nakikita ng Panginoon. Pinabayaan ng Panginoon ang lupa. Sinabi rin niya sa akin, Iyong muling makikita pa ang mga ibang malalaking kasuklam-suklam na kanilang ginagawa. Na magkagayoy dinala niya ako sa pintuan ng pintuang daan ng bahay ng Panginoon na nasa dakong hilagaan. At narito, do'y nangakaupo ang mga babae na iniiyakan si Tamuz. Na magkagayoy sinabi niya sa akin, Nakita mo baga ito, o anak ng tao? Iyo pa muling makikita ang lalong malaking mga kasuklam-suklam kaysa mga ito. At dinala niya ako sa pinakaloob na looban ng bahay ng Panginoon, at narito sa pintuan
ng templo ng Panginoon sa pagitan ng malaking pintuan at ng dambana ay may 25 lalaki na sila'y nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap sa dakong silanganan at kanilang sinasambang araw sa dakong silanganan. Na magkagayoy sinabi niya sa akin, nakita mo ba ito, o anak ng tao? Magaan bagang bagay sa sangbahayan ni Huda na sila'y nagsisigawa ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa dito, sapagkat kanilang pinuno ng karahasan ang lupa, at sila'y nangagbalik uli upang mungkahiin ako sa galit. At narito, kanilang inilalagay ang sanga sa kanilang ilong. Kaya't akin namang gagawin sa kapusukan. Ang aking mata ay hindi magpapatawad o mahahabagman ako. At bagaman sila'y nagsisidaing sa aking pakinig ng malakas na tinig, gayon may hindi ko sila didinggin.